What's up? Puta, may buhok na siya, oh. I know. Marcos. Kamusta ba, Marcos? Nabuhay kang muli. Nag-refresh pa ako para sa inyo. Sinuklay ko lang eh. Marcos ka. Suklay, ano yun? Oo, wala kang suklay sa bahay, no, Rick? Wala. Tagal na ako di humahawak nun. Makahawak ba ako? Nilalaro ko lang. Siya, subukan natin. Let's get Alin? this show on the road. Naalala ko ng security dahil tong si Alan nagkabit ng CCTV. CCTV. How secured are you? Komportable ba kayo dyan sa natin, sa tinitira nyo? Kasi dito, nung kagabi lang, pinitik yung motor ng kapitbahay. Ganon lang. Ikwento mo sa kanya yung nangyari na yung pinareview mo yung pinareview sa'yo. Kwento mo sa kanya yung... So, few weeks ago, merong rito, may airship, tapos yung mga polis talagang nakita ko na lang sa personal camera ko. May K9, naka full gear, tapos nakabunot na, may hinahanap. Yung pala, yung kapitbahay ko, may binaril na lang dyan sa kalye. Hindi ko alam kung anong motivation. Una, hindi ko alam na kapitbahay ko. Kinabukasan na lang after investigation and all. Literally, isa dito sa Mahigpit mga... ang rules ng firearms dyan. Wala namang rules pag kriminal. Yun na nga. Kaya nga Diba? kriminal eh. Parang, ba't sa So, ibang may state hindi naman ganun? Hindi, sa ibang state, patas-patas. Kung Yun nga. hindi ka... Kasi hindi alam ka mo may baril mabagal- ka din. Oo. So, lumalabas, may kapitbahay akong addict, dealer, nandagdagan pa, murderer. Kaya yung isa yan sa mga hindi ko ikatulog. Kaya nga gusto ko mamundok, gusto ko lumipat, gusto kong lumayas, hindi ko na alam kung paano gawin. Dahil siyempre nakatali yung income ko dito sa trabaho ko. Sa work. ngayon. Kayo, alam ko parehong komunista yung bansa ninyo. So, ang takot na lang ng kriminal siguro dyan, ano? Komunista ang Singapore. Technically, yeah. Parang ganun. So, Thinly socialist veiled. pa lang. Socialist. No. Socialist. Ano na bang pala parusa sila. dyan pag sabihin natin nakaw? Caning. Okay. Kina Jason, di ba? Putol? Oh. Putol ang kamay. Dyan sa Vietnam, ano ang parusa? Hindi ko alam yung iba-ibang level ng parusa. Pero nakakakita na ako ng ang tawag doon? Shooting Firing squad? Firing squad, oh. Wow, old-fashioned. Public, na Public? Wow. public Gamit execution. Oh, tapos gamit nerf. open siya for public viewing kung sino interested. Wow. Anong kaso nun? Pumatay? Yun O lang. nagnakaw? Nakapanood ako pero hindi ko alam kung ano yung kaso. Jaywalking. Nakakatakot na nagkamali ka lang ng tawid eh. Ano na? Nagdapa ka lang eh, tapos napunta ka ng kalsada. Tapos nahinuli ka na. Oo siya. Matagal. Dito, may incarceration naman. Pero yung sinasabi kong caning, depende nga yun sa severity nung ginawa mo. Alam ko, Naka-disclose kung ano yung level nung... Alam ko may death din dito eh. Tawag doon? Lethal injection? O Yan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Tapos, kung tatanungin mo ko safe dito, zero crime rate eh. Wow! Yun ang sinasabi nila. Pero syempre, may petty theft pa rin. Yung nagnanakaw ng bike, may kukunin sa bahay, tipong ganun. May ganun pa rin. Pero yung talaga, kiniklaim nila zero. Meron nga dito, siguro a couple of weeks ago, may isang bata, napatay yung isang bata. So, technically murder. Teenager? As in, 12-year-old. Wow! Oh, yun daw yung first murder since 1980s, 84 yata. Yun yung ganung Rare. sila, rare. Ano yun? May jury, meron pang court? Wala na. Hindi pa sinasabi yung kung ano yung mangyayari, pero yung bata nasa care na.
Hindi na nag-aaral o ano. Oo. Sa eskwelahan napatay eh. Pero Oo, transparent sila dyan. Like yung nililitis sa korte. May ganun. Oo. Oo. Publicized yun. Nababalita. Nababalita yun. Nababalita yun. So ano ang, di Dito, ba sa wala. Pilipinas, gabi-gabi, ang news, lasenggo sa kalye, pinatay. Diba, ganon. Ano ang news dyan kung walang ganon? Dito, wala. Oo. yung tipong nagkaroon ng aksidente sa sa highway, ganun. May mga ganun. Ganun na lang. Well, That's it. Kumbaga, dito, every day is a slow day. Nice. O kaya, parang masyadong yung walang nangyayari. Ay, dahil kontrolado rin nila ang Yung pati, oo, kontrolado pati. I mean, marami talagang hindi, tulad nung may namatay na sundalo dati, hindi naman na, agad. After ilang araw na. Kinokontrol nila. I assume ganyan din sa Vietnam. Oo. Mga crime dito, yung mga nakaw lang, mga nakawan, smuggling, trafficking. Pero wala yung mga violence. Oh, human trafficking, mabigat na yun. Oo. Yung pero yung tipong pinatay, sinaksak, walang ganun. Lumalabas, enforcement talaga eh. Oo. Yung mga pulis dito, walang baril. Wala makikitang nakabaril dito. Pero yung mga kriminal, Wala rin. Walang nababalita. Walang nababalita. Dahil sa politics dito sa California, putik hindi na sina-charge. Wala na. Kahit ni police mismo hindi na hinuhuli yung mga, sabihin natin, yung motor na yon. Wala na. Dahil pwede ka magnakaw ng $1,000. Hindi ka nahulihin. Hindi na pag-uubusan ng panahon. Wala na. Unless na talagang violent crime. Meron nga na loko-loko, nakahubad, may pinasok na kwarto ng teenager. Break-in, di nahuli. Pero hindi chinarge dahil nga daw wala namang saktan. Kinabukasan, Tempted pa lang. nagpumasok na naman sa isang bahay, pero nakadampot ng drill nung may-ari ng bahay. Pinanghampas dun sa may-ari ng bahay. Dahil daw hindi naman nag-miss naman, hindi naman nasaktan yung may-ari at drill pa nung may-ari yon. So lumalabas walang intent to hurt dahil wala siyang dala eh. Pinawalan ulit. Ang batas ba dyan pagka napatay mo na nasa loob ng bakuran mo or bahay mo? Ang batas, equal force. So pag pumasok siya, wala siyang dala. Binaril mo, talo ka. Ang pwede mo lang gamitin is kung nate-threaten ang buhay mo o ang buhay ng kasama mo. So kung wala siyang dala, paano mo i-defend yung sarili mo? Wala. Gumawa ka ng paraan paluin mo. Na baseball hindi ba to kahit ano? Hindi rin eh. Pag sabihin natin, tumama ka ng maganda sa ulo, tapos na-injure mo, ikaw pa ang may sala. Kahit sa loob ng bahay mo? Kahit na nasa loob ng bahay mo. Ganong kagigil ang California. Equal opportunity dapat eh. Aha. Ganon. Kung kaya kang sapakin, pwede mo rin sapakin, kumbaga. Yun. So parang nauna siyang nanapak, pwede mong gantihan. Ganon. Yun yung rules of engagement. Loging-logi. Kaya kahit na interesting. kahit na ayaw ko yung principle ng pagkakomunista. Pero pag narinig ko yung mga kwento nyo na wala kayo nung ganitong klaseng situation, naaaliw na ako eh. Yun nga lang, wala kang say, wala kang pero... Yeah. Bawal ka yung mag-own ng baril. So... bawal na. Sa Japan di ba? Sa Japan, ganun din ang police nila. Walang baril, mga stick na mahaba lang. Pero ang Yakuza, daming baril. Lipana, no? Di ba? Sa England din, ganun. Oo, di ba? Di ba sa Pilipinas lang yung Yakuza? Tuna yun.
Pero ganun din katalabak yung mga baril nila. Oo, pero hindi naman yung parang gangster na naggala Ah. sila. Ano naman, businessmen naman sila. Tipong nangungulekta Ang lang mga ng mafia. mafia, technically mafia. At least yun ang kwento na narinig ko. Maganda na sa Pilipinas. Uy, worse pa eh. Dahil Kesa sa alam mo, US. kasi pwede mong banatan. Mm. Hindi, California lang. Sa Makalipat ka California, naman compared ng sa Nevada, California. Texas, yan pwede na yan. Compared sa noon at ngayon, meron ba yung awareness nyo na pag kayo nasa labas o kaya sa mga pamilya nyo? Kayo ba may mas takot ngayon? Mas concerned ngayon? Or nung kayo binata, iba rin ang inyong outlook towards security? Mas concern ngayon kasi may anak ka na eh. Nandun na yung concern. May asawa ka eh. Kumbaga, iba yung under ka ng someone's care at iba rin yung may under your care. Mas level Kumbaga. up yung takot no? Oo. Exponential yun eh. Paano nyo na-handle ngayon malalayo kayo? Ay, bahala kayo sa buhay nyo. Exponential daw, pero bahala kayo sa Kasi, pero yun nga, up to what point yung kaya mong gawin? Ang magagawa mo na lang din is payo eh. So, sa anak ko, pangaral, ganito, ganyan. Pero up to what point lang din eh. Tsaka ano magagawa mo naman? Di ba? It all boils down to that. Ano magagawa? Ano magagawa mo naman? Kahit nandun naman eh. Kahit nandun ka, you're somewhere else. Sila nasa ibang lugar. Tatrabaho ka, sila sa bahay or whatever. May magagawa ka ba? Wala naman eh. I mean, knock on wood, yun nga, sana walang mangyari. Pero wala eh. Ngayon. Ikaw, Ngas. Ako, mas parang takot ako nung medyo bata-bata, lalo na nung nagka-college. Kasi yung feeling mo na maliit ka, tapos magmamanila ka na, tapos alam mo yung mga bali-balita, yung mga holdapan, sa underpass, yung mga naririnig mo. Yung feeling ko kasi lagi na you cannot defend o pang wala akong kayang gawing ibang bagay. Kasi parang lumaki ako na hindi physically adept, ganun, or inclined, or yung walang alam ng martial arts, wala ka. Kumbaga hindi ako napapaaway. Nung elementary, yun, mga ganung away bata. Pero nung nag-college, kasi sa Cavite ako eh. Kumbaga parang controlled environment, bahay, eskwelahan. Pero nung nag-college, commute ako ng malayo. Kasi uwi ng gabi. Yun yung parang yung takot mo gano'n na wala kang magagawa. So kaya doon din napunta yung ano ko na kumbaga after college na inaiba yung point of view. So nagkaroon ako ng ganung background, and then dahil nga lagi ka nagwo-worry sa family mo kasi hindi lang para sa iyo. So ang ginawa ko, in-encourage ko si Mrs. na sumasama sa gun range, tinuruan mong humawak ng barrel, shooting, run and gun. So hanggang ganun lang yung magagawa mo, yung tinuturuan mo sila yung awareness, lahat. Yung babantay mo itong ganito, yung pagka sasakay ka ng kotse, yung i-clear mo yung mga tipong mga ganung bagay. Pero anak mo, masyado pa siyang bata para maintindihan yung ganun. Ayaw ko rin naman masyado maglagay ng parang fear sa kanya. Kasi okay, yung anak ko is parang very yung walang alam sa mundo, walang alam sa kung gaano kagulo yung mundong ginagalawan niya. Ayaw ko siyang bigyan ng ganun pang perception o isipin ba. So sa ngayon, nandun pa siya sa protection ng magulang. Yan yung hirap na hirap akong i-separate. Alam ko by principle na ang talagang weapon ay yung tao. Kung awareness niya, marunong siyang gumamit ng kahit na anong available sa paligid niya. Principle, alam ko. Pero, napaka-uncomfortable ako pag wala man lang akong kutsilyong dala. Feeling ko talaga hubad ako pag wala man lang akong kahit na ano. So, hindi nagmamatch yung paniwala kong I am the weapon pag wala akong weapon. Wala akong weapon. Kasi yung laging kailangan mo lagi mag-create ng advantage. Ang ano ko kasi, pag napunta ka sa brawl fight na parang yung parehas yung laban,
is parang hindi mo nagawa yung strategy mo, yung nag-fail yung strategy mo. Kasi kailangan lagi kang mag-create ng disadvantage. Mhm. So like ako, hindi ako bubunot ng knife. Wala akong tiwala sa sarili ko na gumamit ng knife. Pwedeng gamitin sa akin na ibang patay yun eh. Kasi, Okay. hindi ako ganun ka-confident sa knife. Pero yung gun, yun dun ko na create yung confidence level mo to defend. Ngayon, Mm. na-imagine mo na ba kung dumating ang point na yon na kaya mong i-pull yung trigger? Personally, no question pa ka dyan. Mhm. Kasi yun yung parang nagse-separate sa ano mo eh. Pag may mga nakikita mo yung mga nagte-training, di ba? Kasi napapasama ako dun sa mga civilian na nagte-training dun sa tropa. Mga maaangas, yung mga tipong mga nakatato pa yan. Pero civilian, kumbaga hindi pa to nakaranas ng talagang situation na it's a matter of life and death. Na kaya mo bang bunutin yan? Hindi ka ba matataranta o ano ang tawag doon? May mga ganung moment na parang Ulala. naunahan ka na ng kaba na hindi mo na alam yung gagawin mo. Yep. Yun yung mahirap. Hanggat hindi ka na ilalagay doon sa posisyon na yun, hindi mo ma-prove sa sarili mo na ready ka. Na kaya mo mag-pull ng trigger. Sa shooting range, pwede. Yung may mga time pa sila, di ba? Pero alam mo sa sarili mo, ito, mga to, wala to. Isa yan sa tinanong ko dun sa Marine na ka-training ko. Gusto kong makakuha ng insight kung paano mo didesisyonan yun pag dumating ka dun sa ganong punto, di ba? Ang sagot lang niya, positive identification. Kalaban siya, that's it. Sinisigurado ko lang na kalaban siya. Ganon ang kanyang sagot. Yung sa police naman, iba naman. Ang sabi naman sa akin, imaginein mo na ngayon yung ganong situation para ma-run through mo na sa isip mo at sa pakiramdam mo at masanay ka na at mag-decision ka na ngayon pa lang bago dumating yung situation na yun. Kasi pag dumating yung situation na yun, kailangan siguraduhin mong decided ka na. Ang daling sabihin. Pero hindi mo pa magagaranti yun. Exactly, di ba? Ang daling sabihin, pero dang. Kasi lalo na dito sa, yun ang sinasabi ko sa inyong situation ng California. Sabihin na natin na yung training ko nag-kick in. Nagawa ko smooth. Malinis ang shoot. Pero may legal consequences yun. Yun. Huwag ka na magdadalawang isip pag nandun ka sa situation na yun. Pero nga, sabihin natin, napatay ko. Merong situation dito. Clean shoot, legal shoot, pero nasira ang kabuhayan niya literally dahil legal battles niya dahil sa California siya nakatira. Na-acquit siya. Pero sa dami ng ginastos niya, wala na rin. Sira na rin ang buhay niya. So yun, tumatakbo rin yun. Sa amin, nung una, iba yung rules of engagement eh. Pagka nasa mission ka, talagang fatal yung tama. Pero pag nandun ka sa urban, like may mga civilian, may mga ano. So yung target mo is hindi ka sure. So lagi nilang ina-advise na non-fatal shot only. Ang hindi ko kaya separate sa sarili ko is kung paano mo i-mindset yung sarili mo na hindi ka mag-overcommit at mapatay mo kaagad yung target. Yan laging ang training, center mass. Yun nga. Di ba? Fatal ka, double tap. Pero kapag nandun ka sa syudad, like siguro security ang ano nyo, yung discipline na sa leg mo lang titirahin or sa shoulder, yun ang hindi ko, paano mo gagawin yun na isa-separate mo yung sarili mo doon? Kasi yung mentalidad na yun yung na-embed na sa sarili mo yun na kumbaga it's you or me. Yun lang lagi iniisip mo, ako, ikaw. So, saka mo na pag-isipan yung consequence, kung ikaw kukulong mo ba to o basta ang importante, ikaw yung buhay. Huwag mo ilalagay sa sarili mo na ikaw yung naunahan dahil nag-hesitate ka, dahil inisip mo yung rules of engagement.
Yun ang mahirap. It's better to be judged by 12 than to be carried by 6. Bisit na bisit ako dyan pag nasa TV, sabihin, yung mga police shootings, sabihin nila, bakit hindi nyo nalang binaril sa shoulder or sa tuhod? Kalokohan yun. Alam mo ba kung gaano kahirap targetin ang shoulder at tuhod? At saka kasi pag nandun ka sa situation na yun, ang training kasi yung mga yan, ikaw o ako lang yan eh. Mhm. O yung kasama mo. Kasi kung may body ka, lagi pag-iisipan mo yung buhay nung partner mo, sarili mo, or yung enemy, yung target. Yun lang na, ganun lang kasimple. Kasi hindi ka na makakapag-isip ng marami. Babarilin ko ba sa hita to? Mabubuhay ba to pag binaril ko? Wala na yung equation. Lalo na Pilipino, no? Pag nabuhay, babalikan ka patalikod eh. Oo. Ramdam na Eric, ramdam. yung experience mo, hanggang ngayon ba may trauma yun? Alin doon? Yung sa jeep, yung tinutukan ka. Wala. Hindi. Wala na. Tapos na. Lagpas na. Wala na. Hindi Wala hindi na. binabago. Wala na. Hindi na. Hindi ko nga naiisip yun eh. Kasi yun eh. I mean, Tapos on that day, kung tinutukan ako at sinaksak ko, di so be it. Patay na ako nun. Pero, hindi ko na rin nire-recall eh. Kasi parang baliwala rin naman eh. Hindi sa akin. Gaano katagal naglinger? A month or two? After that, wala na. Mabilis lang din pala. Yung mga feeling ng mga na-hold up. Oo, yung mga tipong ganun. Pero nag-iba yung awareness mo. Kapag Oo. Mag-iba syempre awareness mo. Kumbaga, kahit pa paano, aware ka sa mga katabi mo o malapit sa'yo. Aware ka na bakla yung kausap mo. Kasi yan na. Ito lang, ilan talaga yan eh. What the welcome. man? Kaya yung topic security dahil naalala ko yung CCTV mo eh. Ano nang nakuha ng CCTV mo? Madami. Taktik pala yan pag may camera na. Yung mga tao pumopormal. Literally nawawala yung Hindi. Dati, nangyari magwawalis ako pag umaga. Daming upos ng sigarilyo. Ito ba yung nakikita ko dyan? Mga kalat. Ngayon, may camera na, di ba? Yung mga kapitbahay ko, mag-yosi-yosi yan. Tapos pupunta ngayon doon sa area nila, doon na yun natatapon. Ay, inang yan. Sabi ko, mga gago, kayo pala yan, mga hayop kayo. So, Lan, alam nila na bad trip yung ginagawa nila. Aware sila dun. Oo. Pero nananadya. Bad trip nga yun. Wala Nababain natin yung mga yan. Buti nga dyan sa camera mo, tumitino. Dito sa camera ko, yung dealer. Nung una kong in-install yung camera, may merong night vision. Kaso, kapalpakan nung design nung night vision na yun. Kapag nag-act, para i-activate, may click. May nag-on pag nag-on. Audible yung click niya. Kaya ngayon, ginangaratan nung dealer. Ginangaratan niya yung camera. Dahil alam niyang nire-record siya pag narinig niya. Pag-click sabay. Palitan mo. So pinatay ko, ginawa ko, nilakasan ko yung ilaw ko. Gumawa ko ng daylight na ilaw para patayin ko na yung night vision. Hindi niya na maririnig yung click pero Nangangaratan ka pa rin pag dumadaan. hindi na, tumigil na siya dahil hindi niya na iniisip na nire-record ko siya. Dealer talaga yung niyo, kapitbahay? Yan ang pinaka-suspect ko. At ang suspect Mexicano? ko pa, hindi yung marijuana. Tingin ko yung either LSD o yung meth siguro. Bakit pag-sosyo ka na lang? Kung pwede nga lang. Yan ang hindi nga ako marunong bumili ng droga eh. Paano pa mag-deal? Diyan ba sa inyo lang, ang pinaka-problema mo lang yung kinaiinisan mo lang yung mga, naninigarilyo, nagkakalat. Pero wala naman yung tipong katulad ko dito na ganyan? dealer addict, mamamatay tao. Wala naman gano'n. Marami din dyan. Siguro Hindi, yung sa meron. neighborhood mo. Siguro meron, pero Baka na-deter ng siguro meron, Earl. Siguro may mga nag-aano rin ng drugs. Pero Pero hindi nila binabother yung
community. Sa labas sila Usually nagbebenta. Nire-respeto nila yung kapitbahay. Siguro, alam mo naman sa atin, mabilis yung chismis. Pagka sinimulan mo, na chismis ka, patay ka na. Tapos meron pa yung mga parang mga hotline ng mga Philippine Ayun, National Duterte. Police dito. Oo. Kaya madali na lang isumbong. Talagang Ngayon lang din dinadampo. yun, Lan. Dati wala. Oo, ngayon na lang yun. So may pagbabago pa nung before time ni Digong. Naabutan ko siya na nung umuwi kami. So talagang, pag tinawagan mo yung hotline, meron talagang pupunta? In fairness, Earl, talaga, kay Duterte, kunyari, punta kang Quiapo, kunyari, ganyan. Malinis na dyan, may mga Mga pulis mga na. pulis na talaga. Yung mga dating lugar na alam mong Dahil madudugasan. kay Isko yun. Hindi, wala pa. Hindi pa nag-mayor si Isko eh. Si Duterte talaga. Oh. Mga ganyan. Kung kunyari, marami yung kapalpakan, pero pagdating sa security, tsaka sa yung medyo patas din ba siya? Yun din. Medyo okay din. O tsaka politika kasi magsisiraan talaga yung mga tao. At least gumawa siya ng atmosphere na gano'n, na huwag kayong gagawa ng katarantanan. Nung kailan nga yan, nung bago siya, tapos nag-rally sa Mindiola, anong ginawa niya? Bis na pinaano niya yung mga pulis, pinagtatawag niya yung mga leader. Papasok kayo dito, kumain sila ngayon sa Malacanang, nag-lunch, nag-usap sila ngayon, usap tayo, ano bang problema? Siyempre, ang dami sinabi, blah, blah, blah. Tinatry naman i-work out nung tao, kaya lang. Minsan, minsan mga tao rin, hindi rin makontento eh. Talagang maghahanap ng ano mo ng mapupuna sa'yo.